Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos natuwa. Naku po, good news ito sa Pangulo dahil naman mga kabayan, ang kapulungan ng Kongreso ay nagkasundo na sa pagtulak na amyendahan ang Tsa-Tsa. Pagpapalawig ng termino ni PBBM, kasama kaya sa usapan, dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit nga ba galit na galit pagdating sa pag-amyenda ng batas? Naku po, sino ba ang mas kakampihan ng taong bayan? Huwag na nating patagalin pa, samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mainit na balita sa araw na ito. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos Rizal. Trending ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos purihin ang kapulungan ng Kongreso para sa pagdating sa isang pinagkasunduan sa pagtulak na amyendahan ang mga probisyon sa ekonomiya ng konstitusyon. Sinabi ng Pangulo na kahit pa magkaiba ang bersyon ng Kongreso at Senate, ang mahalaga ay nagkasundo na daw ang Kamara at Senado sa pag-aamyenda ng economic provisions ng ating saligang batas. Aniya ng Pangulo, para sa kanya ay iyon ang pinakapangunahing punto sa proseso na gagawin. Sinabi din ni PBBM na dahil sa pagkakasundo ng Kamara at Senado ay alam na nila kung paano ito sinimulan at pinagtalunan, kaya naman bumabalagtas na daw sila sa isang larawang daan sa pagitan ng dalawang bahay. Itinutulak ng administrasyon ang pag-amyenda sa mga probisyong pang-ekonomiya ng 1987 Constitution at iba pang mga batas upang gawing mas investment-friendly ang Pilipinas. Pinunto ng Pangulo na ang mga umiiral na probisyon sa ekonomiya ay humahadlang sa mga potensyal na mamumuhunan na magpatuloy sa kanilang mga operasyon sa bansa. Tuloy na maamyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution, mas madaling makakapasok ang mga foreign direct investment. Foreign direct investment ay maaaring magsulong at mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa parehong bansang tatanggap at sa bansang gumagawa ng pamumuhunan. Sa isang banda, hinihikayat ng mga mauunlad na bansa ang foreign direct investment bilang isang paraan ng pagpupondo sa pagpapatayo ng mga bagong infrastruktura at paglikha ng mga trabaho para sa kanilang mga lokal na manggagawa. Bilang sa mga bentahe ng dayuhang direktang mamumuhunan ang tumaas na pag-agos ng kapital na makakatulong sa isang bansa na tustusan ang mga proyekto sa pagpapaunlad nito at mapabuti ang infrastruktura nito. Naghahatid din ang foreign direct investment ng bagong teknolohiya at kadalubhasaan na makakatulong na mapabuti ang kalidad at kahusayan ng mga proseso ng produkto. What is more important than all of that for me is that it is practically the same resolution. And that for me is the key point in this process. We have arrived at a consensus. Samantala, nanindigan naman si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na isa sa mga naghain ng RHB 7 na walang aniya kahit isang membro ng Kamara ang sumubok na magmungkahi ng anumang bagay na pampolitika sa pagtutulak ng mga reforma sa charter sa ekonomiya. Sinabi ng kongresista na napatunayan na daw nila na mali ang mga nagdududa at sinabing walang panukalang pagpapalawig ng termino para sa sinumang elektibong opisyal at nanawagan na sana ay maniwala na sila sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang advokasya ay nakakulong lamang sa pagbabago ng mga probisyon sa ekonomiya. Matatandaan namang nagbitiw ng mga maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagbabago ng konstitusyon at aniyang parehong excuse lang ang mag-amang Marcos sa economic constitution na aamyendahan para mabuksan daw ang konstitusyon. Pero ang totoo ay gusto daw nilang pareho na patagalin ang kanilang Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin,
putang ina Marcos ulit. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga halaga, no? Princeton, kung ano po, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman natatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, nagbunilastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Habaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension noon po. Yung constitution kung saan na siya nahialag, one term 6 years. Ngayon, gusto nilang Cha-Cha People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Habain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Kaya ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years, then after that, I go out. Umalis ako kung saan doon. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho.
Huwag kayong pumayag na gano'n. Kababoyan